Alam mo ba na ang ilang dakok ng maling merienda ay maaring magpataas ng iyong blood sugar sa loob ng maraming oras, ngunit ang tamang dakok ay maaaring makatulong na maibalik ito sa normal ng mabilis. Kung ikaw ay diabetic, alam mo na kung gaano ito nakakapagod? Ang patuloy na pag-check, ang pagbagsak ng asukal, ang pag-aalala pagkatapos ng bawat pagkain. Minsan, parang ang iyong katawan ay kumikilos laban sa'yo at gaano ka man kaingat. Hindi pa rin nagiging matatag ang iyong mga numero. Ngunit paano kung sabihin ko sa'yo na ang isang bagay na kasing liit ng mga money sa iyong pantry ay maaaring isa sa iyong pinakamakapangyarihang kasangkapan, hindi mga tableta, hindi mga mamahaling pulbos, kundi 5 uri lamang ng money na sinusuportahan ng agham na talagang nakakatulong na magpababa ng blood sugar sa natural at epektibong paraan. Sa video na ito, tatalakayin natin ang nangungunang 5 pinakamahusay na money na dapat kainin ng bawat diabetic. Matututunan mo kung paano gumagana ang bawat money sa loob ng iyong katawan, kung paano ito nakakaapekto sa iyong mga antas ng insulin, at ang pinakamahusay na paraan upang kainin ang mga ito para sa tunay na mga resulta. Nakatulong na kami sa libu-libong tao na tulad mo na bawiin ang kontrol sa kanilang blood sugar gamit ang totoong pagkain, totoong agham, at walang halong pambobola. Kaya, kung pagod ka na sa panghuhula kung ano ang gumagana at gusto mo lang ng simple at napatunayang mga tip, nasa tamang lugar ka. Simulan na natin ang unang money sa ating listahan at kung bakit ito marahil ang pinaka-underrated na pagkaing akma para sa mga diabetic. 1. Mga almendras almonds. Ang malutong na panangga para sa iyong blood sugar. Magsimula tayo sa isa sa mga pinagkakatiwalaan, masarap, at makapangyarihang money para sa mga diabetic ang mga almendras. Maaring nakita mo na ang mga ito sa mga granola bar o trail mix, ngunit ang mga almendras ay higit pa sa isang madaling merienda. Ang mga ito ay isang natural na kasangkapan para sa pagkontrol ng blood sugar at pagprotekta sa iyong puso. Narito kung bakit. Ang mga almendras ay mayaman sa fiber, malusog na taba, at makapangyarihang antioxidants, isang kombinasyong nagtutulungan upang pabagalin ang pagsipsip ng asukal sa iyong daluyan ng dugo. Nangangahulugan iyon ng mas kaunting pagtaas, mas katatagan, at mas mahusay na enerhiya sa buong araw. Ngayon, pag-usapan natin ang agham. Natuklasan sa isang pag-aaral noong 2011 na ang mga taong may type 2 diabetes na regular na kumakain ng almendras sa loob lamang ng 2 linggo ay nagkaroon ng mas mahusay na kontrol sa blood sugar at mas mababang panganib ng sakit sa puso. Ipinagpatuloy ito ng isang follow-up na pag-aaral noong 2017 sa loob ng 24 na linggo at lalo pang lumakas ang mga benepisyo. Bakit? Dahil hindi lang asukal mo ang tinutulungan ng mga almendras, kundi pati na rin ang iyong kolesterol. Para sa maraming taong may diabetes, mataas ang masamang LDL cholesterol na naglalagay sa kanilang puso sa panganib. Tumutulong ang mga almendras na pababain ang LDL at itaas ang HDL, ang mabuting kolesterol na nagpapanatiling malinis sa iyong mga ugat. At malaking bagay iyon. Ang sakit sa puso ay isa sa pinakamalaking komplikasyon ng diabetes. Kaya, anumang bagay na nagpoprotekta sa iyong blood sugar at sa iyong puso, iyan ay isang panalo. Ngunit hindi dyan nagtatapos ang mahika. Tumutulong din ang mga almendras na mas matagal kang mabusog dahil sa taglay nitong fiber at taba. At kung sinusubukan mong magbawas ng timbang o maiwasan ang pagdagdag ng timbang na susi sa pamamahala ng type 2 diabetes, ang pakiramdam ng pagkabusog na yon ay napakahalaga. Puno rin sila ng bitamina E, isang malakas na antioxidant na tumutulong na bawasan ang pamamaga at protektahan ang iyong mga daluyan ng dugo.
Malaking bagay iyan para sa mga diabetic dahil ang pamamaga at mahinang sirkulasyon ay madalas nakaakibat ng mataas na blood sugar. Kaya, paano mo idaragdag ang mga almendras sa iyong pang-araw-araw na buhay? Simple lang, ang isang maliit na dakok, mga 23 almendras sa isang araw, ay maaaring makagawa ng pagbabago. Kainin itong hilaw, ihalo sa iyong salad, o i-blend sa isang smoothie. Huwag lang sosobrahan dahil mataas ito sa calories. Ang pinakamagandang bahagi, hindi mo isinusuko ang lasa o saya. Pinapalitan mo ang mga walang lamang merienda ng isang bagay na nagpapalusog at nagpoprotekta sa iyo mula sa loob. At kung masarap na proteksyon ang pag-uusapan, ang susunod naman sa ating listahan ay hindi lamang makrema at nakakabusog, kundi isa rin sa pinakamahusay na natural na mapagkukunan ng magnesiyo. Isang mineral na madalas kulang sa mga diabetic. Talakayin natin ang ikalawang mani. 2. Mga nuwes walnuts, ang sikretong omega-3 na madalas makaligtaan ng mga diabetic. Ngayon, kung ang mga almendras ay ang maaasahang klasiko, ang mga nuwes naman ay ang tahimik na mandirigma makapangyarihan, ngunit madalas na minamaliit. Pag-usapan natin ang mga maning hugis utak na ito na higit pa sa pagpapalakas ng memorya ang ginagawa. Bakit napakahalaga ng mga nuwes para sa mga taong may diabetes? Simple lang. Nilalabanan nila ang dalawa sa iyong pinakamalaking kaaway, pamamaga at insulin resistance. Narito ang sinasabi ng agham, isang pag-aaral mula sa BMJ Open Diabetes Research and Care, ang sumunod sa mga taong may panganib para sa diabetes. Ang kalahati ay binigyan ng dieta na mababa sa calorie, habang ang kalahati ay binigyan ng dieta na mayaman sa nuwes. Pagkatapos ng 6 na buwan, parehong grupo ang nanatiling malusog ang timbang. Ngunit ang grupo ng nuwes ay nakakita ng tunay na pagbuti sa mga rasyo ng kolesterol. Tumaas ang HDL, ang mabuting kolesterol. Bumaba ang LDL, ang masama. Malaking balita yon para sa iyong puso at sa iyong blood sugar. Ngunit dito ito nagiging mas kapana-panabik. Sa isang hiwalay na pag-aaral na sumubaybay sa mahigit 34 tuwisan nga ka. Katao, natuklasan ng mga mananaliksik na ang mga regular na kumakain ng nuwes ay may hanggang 50% na mas mababang panganib na magkaroon ng diabetes, hindi dahil sa pag-inom ng gamot, hindi dahil sa mga komplikadong gawain, kundi sa pagkain lamang ng nuwes. Kaya, ano ang mahika sa mga malutong na maliliit na powerhouse na ito? Una, puno sila ng plant-based na omega-3, isang uri ng taba na gusto ng iyong katawan. Kilala ang mga omega-3 sa pagbabawas ng pamamaga, at ang pamamaga ay isang malaking problema para sa mga diabetic. Sinisira nito ang mga selula. Ginugulo ang insulin at pinapataas ang panganib ng mga problema sa puso. Pangalawa, mayaman sa fiber ang mga nuwes. Nangangahulugan iyon ng mas mabagal na pagsipsip ng asukal, mas matatag na enerhiya, at mas kaunting pagtaas. At panghuli, naglalaman ang mga nuwes ng malawak na hanay ng antioxidants, mga natural na tagapagtanggol na lumalaban sa oxidative stress. Isang bagay na araw-araw na pinagdadaanan ng karamihan sa mga diabetic. Ngunit maging totoo tayo, hindi lang ito tungkol sa mga sustansya. Ito ay tungkol sa pakiramdam na may kapangyarihan ka. Ang pag-alam na ang isang bagay na kasing simple ng isang dakok ng nuwes ay maaaring suportahan ang iyong kalusugan ay nagpapagaan sa pakiramdam ng pamamahala sa diabetes. Idagdag sila sa mga salad, oatmeal, smoothie, o kunin lang bilang merienda. Mga onsa sa isang araw. Iyan ay humigit kumulang 4 na kalahati ng nuwes ay sapat na upang masimulan mong makita ang mga benepisyo. At habang nilalabanan ng mga nuwes
ang pamamaga mula sa loob. Ang susunod na mani na ating tatalakayin ay tumutulong sa iyo na manatiling busog ng mas matagal at sumusuporta sa pagbaba ng timbang, isang dobleng panalo para sa mga diabetic. Tingnan natin ng mas malapitan ang ikatlong mani. 3. Mga kasoy cashews, ang makremang mani na magiliw sa iyong blood sugar. Ngayon, pag-usapan natin ang isa sa mga pinakamakrema at nakakaadik na mani sa planta, ang mga kasoy. Maaari mong isipin na ang isang bagay na ganito kasarap ay hindi maaaring maging malusog. Ngunit para sa mga taong may diabetes, ang mga kasoy ay isang nakatagong hiyas. Narito kung bakit mahalaga ang mga ito. Ang mga kasoy ay puno ng monounsaturated fats, ang uri na tumutulong na balansihin ang iyong mga antas ng kolesterol. Ibig sabihin, mas maraming HDL, mabuting kolesterol, mas kaunting LDL, masamang kolesterol, at mas mahusay na proteksyon sa puso, isang bagay na kailangang unahin ng bawat diabetic. Sa katunayan, isang pag-aaral noong 2018 na may 300 type 2 diabetics ang nakatuklas ng isang bagay na kahanga-hanga. Pagkatapos lamang ng 2 linggo sa isang dieta na mayaman sa kasoy, ang mga kalahok ay nagpakita ng mas mababang presyo ng dugo, mas mataas na HDL cholesterol, at pinakamahalaga, walang negatibong pagbabago sa blood sugar o timbang. Malaking bagay iyon. Isang masarap na merienda na tumutulong sa iyong puso nang hindi sinasaktan ang iyong blood sugar. Bihira iyon. Ngunit hindi dyan nagtatapos ang mga kasoy. Ang mga ito ay isa ring mahusay na mapagkukunaan ng magnesyo, isang mineral na madalas kulang sa maraming diabetic. Bakit mahalaga iyon? Dahil ang magnesyo ay may mahalagang papel sa insulin sensitivity na tumutulong sa iyong mga selula na mas mahusay na tumugon sa insulin, kaya mas epektibong nakokontrol ng iyong katawan ang asukal. Naglalaman din ang mga kasoy ng vitamina E at iba pang antioxidants na tumutulong labanan ang oxidative stress, isa sa mga tahimik na kaaway sa diabetes, sa pamamagitan ng pagprotekta sa iyong mga selula mula sa pinsala. Sinusuportahan ng mga sustansyang ito ang pangmatagalang kalusugan at binabawasan ng mga komplikasyon. At ang pinakamagandang bahagi, maraming gamit ang kasoy. Maaari mo itong meryendahin diretso mula sa supot, ihalo sa mga salad, i-blend sa mga smoothie, o kahit na i-bake sa mga malusog na pagkain. Siguraduhin lamang na kontrolado ang iyong mga bahagi. Mga 8 kasoy o 1 onsa ay perpekto na. Sapat na yon upang makuha ang lahat ng benepisyo nang hindi sumusobra sa calories. Nakatutuwang malaman na ang pamamahala sa diabetes ay hindi nangangahulugang pagsuko sa saya sa pagkain. Ang kasoy ay patunay na ang masarap ay maaari ring maging nakapagpapagaling. Susunod, isang malutong na berdeng mani na hindi lang masayang kainin, kundi kilala rin sa pagpapababa ng fasting blood sugar sa mga clinical na pag-aaral. Suriin natin ang ika-4 na mani, 4. Mga pistachios, ang luntiang ginto para sa puso ng mga diabetic. Ipagpatuloy natin ang momentum at pag-usapan ang isa sa mga nakakabusog na mani, ang mga pistachio. Malutong ang mga ito, malasa, at masayang kainin. Ngunit higit sa lahat, puno sila ng mga sustansya na ginagawa silang isang powerhouse na akma sa mga diabetic. Kaya, ano ang nagpapaging espesyal sa mga pistachio? Ang sagot ay nasa perpektong timpla nito ng fiber, malusog na taba, at antioxidants, na lahat ay nagtutulungan upang suportahan ang matatag na blood sugar at mas mabuting kalusugan ng puso. Isang klinikal na pag-aaral noong 2015 ang sumubok sa mga pistachio. Ang mga kalahok na may type 2 diabetes na sumunod sa isang dieta na mayaman sa pistachio sa loob lamang ng 4 na linggo ay nakaranas ng malaking pagbuti, mas mahusay na rasyo ng HDL sa LDL cholesterol,
mas mababang triglycerides, isang mahalagang panukat ng kalusugan ng puso. At hulaan mo, ang mga benepisyong ito ay dumating nang hindi nakakasama sa kanilang mga antas ng blood sugar. Iyan ang uri ng panalo na pinapangarap ng mga diabetic. Ang mahika ay nagmumula sa monounsaturated at polyunsaturated fats ng pistasyo. Ang mga malusog na taba na ito ay kilala sa pagpapababa ng masamang LDL cholesterol at pagpapataas ng mabuting HDL na tumutulong na panatilihing malinis ang iyong mga ugat at malakas ang iyong puso. At para sa mga taong nabubuhay na may diabetes, ang pagprotekta sa puso ay hindi optional. Ito ay mahalaga. Ngunit hindi dyan nagtatapos ang mga benepisyo. Ang mga pistasyo ay puno rin ng vitamina E at polyphenols, dalawang makapangyarihang antioxidants na lumalaban sa oxidative stress at pamamaga. Bakit mahalaga yon? Dahil ang talamak na pamamaga ay may malaking papel sa mga komplikasyon ng diabetes, mula sa pinsala sa nerbiyos hanggang sa mga problema sa bato. Sa pamamagitan ng pagbabawas ng pamamaga, hindi lamang pinamamahalaan ng mga pistasyo ang blood sugar, pinoprotektahan nila ang iyong buong katawan. Ngayon, dito ito nagiging mas mahusay. Madaling idagdag ang mga pistasyo sa iyong routine. Kainin itong mag-isa bilang merienda. Ihalo sa mga salad para sa perpektong lutong o iwisik sa ibabaw ng yogurt at oatmeal. Maaari mo pa itong i-blend sa mga smoothie o gamitin sa malusog na pagbibake. Maging maingat lang sa mga bahagi. Mga 1 onsa, humigit kumulang 40 minana na pistasyo, ay sapat na upang makuha ang mga benepisyo nang hindi sumusobra sa calories. Nakakamangha kung paano ang isang bagay na napakaliit ay maaaring magkaroon ng napakalakas na epekto. At kung naghahanap ka ng merienda na parehong masarap at sumusuporta sa iyong mga layunin sa kalusugan, ang mga pistasyo ay tumutugon sa lahat ng aspeto. Ngunit hindi pa tayo tapos. Ang susunod na mani ay maaaring magulat ka. Ito ay matamis, malaman, at puno ng mga sustansya na nagbabalanse sa blood sugar na kahit ilang doktor ay hindi napapansin. Tuklasin natin ang ikalimang mani. Kate 5. Mani peanuts, ang pang-araw-araw na mani na may malakas na epekto. Ngayon, pag-usapan natin ang isang mani na marahil ay mayroon ka na sa iyong kusina, ang mani. Maaaring mukhang simple ito kumpara sa mga almendras o pistasyo. Ngunit huwag kang magpalinlang. Ang mani ay isang tahimik na powerhouse pagdating sa pamamahala ng blood sugar. Kaya, ano ang nagpapaging espesyal sa mani? Ito ay ang perpektong trio nito ng protina, fiber, at malusog na taba, isang kombinasyon na tumutulong na ayusin ang blood sugar, suportahan ang kalusugan ng puso, at pigilan ang mga cravings. Sa isang pag-aaral noong 2013 na nakatuon sa mga babaeng obese na may panganib ng type 2 diabetes, natuklasan ng mga mananaliksik ang isang bagay na nakakagulat. Ang pagdaragdag ng mani sa dieta ay hindi lamang nagpabuti sa kontrol ng blood sugar, kundi nagpabawas din ng cravings. Malaking panalo yon para sa sinumang sumusubok na maiwasan o pamahalaan ng diabetes. Dahil ang mas kaunting cravings ay katumbas ng mas kaunting pagtaas ng asukal, katumbas ng mas mahusay na pangkalahatang kontrol. Hatiin natin ito. Pinapabagal ng fiber ang panunaw. Kaya ang mga asukal mula sa iyong mga pagkain ay mas dahan-dahang pumapasok sa daluyan ng dugo. Tumutulong ang protina na mapanatili ang lean muscle na sumusuporta sa isang malusog na metabolismo, isang mahalagang salik sa katatagan ng blood sugar. Ang malusog na taba, tulad ng monounsaturated at polyunsaturated fats sa mani, ay tumutulong na protektahan ang iyong puso. At iyan ay mahalaga dahil ang diabetes at sakit sa puso ay madalas na magkaugnay.
Ngunit marahil ang pinakamalaking nakatagong benepisyo ng mani ay kung paano ito tumutulong na mas matagal kang mabusog. Para sa mga taong may diabetes, nangangahulugan ito ng mas kaunting pag-atake ng merienda at mas magandang pagkakataon sa pamamahala ng timbang, lalo na ang mapanganib na taba sa tiyan na nagpapalala sa insulin resistance. At ang pinakamagandang bahagi, madaling kainin ng mani. Kumuha ng isang maliit na dakok bilang merienda. Ihalo sa mga salad o ipahid ang peanut butter sa whole grain na tinapay. Maaari mo ring idagdag ang peanut butter sa mga smoothie o oatmeal para sa mayaman at nakakabusog na lasa. Siguraduhin lamang na pinipili mo ang mga bersyon na walang asin at walang asukal at manatili sa halos 1 sa bawat serving upang maiwasan ang sobrang calories. Pinapatunayan ng mani na ang pamamahala sa diabetes ay hindi kailangang maging mahal o komplikado. Minsan, ang pinakasimpleng pagkain ang nagbibigay sa iyong katawan ng eksaktong kailangan nito para umunlad. At ngayong natuklasan na natin ang 5 pinakamakapangyarihang mani para sa kontrol ng blood sugar, oras na para pag-ugnayin ng lahat at ipakita sa iyo kung paano gawing pang-araw-araw na ugali ang mga maning ito na sumusuporta sa pangmatagalang kalusugan. Konklusyon. Kaya, ngayon alam mo na ang isang dako ng tamang mani ay hindi lamang isang merienda. Ito ay isang makapangyarihang kasangkapan upang makatulong na mapababa ang blood sugar, protektahan ang iyong puso, at bigyan ang iyong katawan ng mga sustansya na tunay na kailangan nito. Mula sa mga almendras hanggang sa mani, bawat isa ay nag-aalok ng sarili nitong natatanging benepisyo. Ngunit sama-sama, bumubuo sila ng isang simple at natural na paraan upang bawin ang kontrol sa iyong kalusugan, isang kagat sa bawat pagkakataon. At tandaan, hindi ito tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa paggawa ng mas matalinong mga pagpipilian ng mas madalas. Ang pagpapalit ng chichirya sa pistasyo, pagpili ng hilaw kaysa maalat, pagiging maingat sa mga bahagi. Ang mga maliliit na hakbang na ito ay maaaring lumikha ng tunay na pagbabago. Ngunit kahit na ang pinakamahusay na pagkain ay mas mahusay na gumagana sa gabay, kaya kung iniisip mong idagdag ang mga maning ito sa iyong pang-araw-araw na gawain, makipag-usap sa iyong doktor, tulad ni Dr. Jose Reyes, o sa iyong dietitian upang matiyak na akma ito sa iyong plano sa kalusugan. Ngayon, ikaw naman, alin sa 5 mani na ito ang kinakain mo na at alin ang pinakanasasabik kang subukan, i-drop ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito na maging mas kumpiyansa sa pamamahala ng iyong blood sugar, pindutin ang subscribe button at tingnan ang aming susunod na video tungkol sa mas maraming natural na paraan upang labanan ang diabetes. Salamat sa panunood. Alagaan ang iyong kalusugan at magkita-kita tayo sa susunod.